Sa lupa't kapayapaan, ikaw ang dapat siya sa pangalan sa ilang panwalatian. Panginoon aming Diyos ay nananahin, mga nakakarihan, Panginoon sa Kristo. Ang anak ng Diyos, Cordero na ikaw na nais magsasalan sa lipunan ng Panginoon. Ikaw na nalulungkot sa kawawakan sa amin, wala kang pagpunod. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa magbagay na Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito, ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ang iyong sambayanan, masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Umupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Nagsimula na ang pagpapahirap at pag-uusig sa mga sumusunod kay Kristo. Ang taimtim na pananalangin, ang tanging naging sandigan ng mga mananampalataya. Bunga ng kanilang sama-samang panalangin, pinakinggan ng Diyos ang kanilang hiling at pinalaya ng anghel si Pedro. Nagsilbi itong liwanag ng pag-asa na sa kabila ng pagdurusa at paghihirap, ang Diyos ay patuloy na siyang magliligtas. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinisimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak na Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 tanikala at may mga tanod sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa balikat si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam ang tunay na nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya.
Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari sa kanya, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natitiyak na totoong lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong mga naaapi, makinig, matuwa. Tugon, Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. ang pagkadakila niya ay ihayag, at ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin lahat kong takot. Tugon, Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di binigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Tugon, Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon, Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. Nakapaloob sa liham ni San Pablo kay Timoteo ang kapahayagan ng kanyang malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Binigyan din niya na ang katapatan sa Diyos ay tiyak na maghahatid sa kaligtasan at kaluwalhatian sa piling ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi nihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo para sa pagbabasbas ng aklat ng mabuting balita. Tayo po ay mag-antanda ng krus. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Habang ako o kami ay naglalakad mula sa may pinto, ay pinagmamasdan ko itong mga paintings patungkol sa buhay ni San Pedro. Hindi lang sa kanyang buhay, kundi ito'y mga eksena ng kanyang pagsunod sa Panginoon. They are scenes of, we might call it scenes of faith, scenes of encounter with Jesus. At magandang umaga sa inyo mga ginigiliw na kapatid. Sa ating parish priest, si Father Toti, at ang kanyang kasama, si Father Peter. Nakalimutan, San Pedro pa naman. Father.
Father Tonet at mga kapatid ng mga pari, sa ating PPC Coordinator, Dr. Merly Fontanilla, sa Finance Council Chairman, Mr. Erandio Balmaceda, at ang Parish Pastoral Council, Honorable J. Pimentel, Vice Mayor ng Vincents at ang Sangguniang Bayan ng Vincents, yung mga heads ng different parish ministries, heads of religious organizations and movements, mga parishioners na nandito ngayon sa loob ng simbahan, at yung mga kasama natin online. At sa inyo lahat mga kapatid, lalong-lalo na mga kabataan, ang aking pagbati sa kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. Kapag pumunta kayo sa St. Peter's Basilica, ang isa sa unang makikita ninyo ay yung statue ni St. Peter at saka ni St. Paul. Ganon din sa maraming simbahan, ang imahe nila ay siyang bubungad sa inyo. Si San Pedro, ang unang Pope, at si San Pablo, apostol sa mga hintil. Atin silang ginugunita at pinaparangalan sa araw na ito. Sila ang dalawang haligi ng ating pananampalataya. Si San Pablo, at lalo na si San Pedro, ang patron ng ating parokya. Siya ang unang papa, si San Pedro, kaya tinatawag din natin itong Pope's Day. Kaya ipagdasal natin si Pope Francis. Mabigat ang kanyang misyon. Sa kanilang dalawa ay kwento ng pagsunod at pagtugon sa tawag ni Jesus. Ang isa ay karaniwang mangingisda, ang isa ay mayroong katungkulan sa bayan. Pero pareho sila yung isa nagtalikod sa Panginoon at yung isa naman ay persecutor ng mga Christians. Subalit, pareho din naman silang nagpamalas ng kanilang kapakumbabaan. Mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo ay kanyang tinatawag. Ang dalawang ito ay haligi ng pananampalataya sa Diyos na tinatawag nating Ama, Anak at Espiritu Santo. Marami ngayong fans yung BTS, no? O ang iba yung Blackpink. Yun namang iba kung sinong mga sinusundan sa social media at sinusundan sa Facebook, mga vloggers, no? Interesado sila sa buhay nitong mga artista o celebrities. Mga fans. Itong ating ginugunita ngayon, si San Pedro at saka si San Pablo, ay hindi lamang fans ni Jesus. Hindi lamang sila mga admirers from a distance. Marami sa atin, admirers from a distance. Sila ay mga alagad. At yun din ang panawagan sa atin. Not simply to be admirers from a distance, not simply to become fans, but to become disciples. Nagsusumikap na lumapit, hindi lang para magkaroon ng selfie, kundi makalapit at maging malapit kay Jesus. At sana sa ating pagsusumikap na lumapit sa Kanya, ay magkaroon ng pagsasaayos ang ating sarili. Ang tawag natin ito sa Ingles, configuration to the person of Jesus. Configuration to the person of Jesus. Maging kamukha ni Jesus. Maging katulad ni Jesus. Kaya naman ngayon tayo ay pinaalalahanan ni Papa Francisco na tayo ay hindi lamang alagad, hindi lamang tayo misyonero, tayo ay mga misyonerong alagad o mga alagad na misyonero, missionary disciples. Dalawa. Disciple, missionary disciples, no? Ang ating mungkahi para sa ating pagdiriwang, maaari nating pagnilayan ay ito. Tayo sana ay maging mga alagad
na nakakasama si Jesus. Hindi lang siya nakilala. Hindi lang yung pagkilala ng malalim, no? At yun ay nanggagaling kapag nakakasama mo ang isang tao. Sinasabi nila, if you travel with somebody, you come to know the person greater. Not simply when you meet each other, kasi nakasama mo sa paglalakbay. Nakasama mo. Patuloy na inuulit sa atin na ang pagiging Kristiyano ay hindi bagong filosofiya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagsasaulo ng napakaraming doktrina. Ang pagiging Kristiyano ay pakikipagtagpo. Paglalakad kasama ni Jesus. Ganyan sa mga paintings. Hindi naman memorize si St. Peter. Hindi pakikipagdebate. Hindi pagpapakita ng galing. Kundi, una sa lahat at higit sa lahat, makasama si Jesus. Kaya naman, tayo ay patuloy na inaanyayahan na umakyat sa bukid ng pagdarasal, sa mga kalsada ng pagtulong sa kapwa at sa hapag ng salita ng Diyos. Makakasama natin ang Panginoon kapag binibigyan natin siya ng puwang sa ating buhay, kapag pinaglalaanan natin siya ng oras. Subalit, ang nangyayari ngayon at yung dangerous phenomena na yung negative side ng tinatawag nating sekularismo ay ito ang paglimot sa Diyos, forgetfulness of God. Kapag tayo ay nakalimot sa Diyos, at ito ang sinasabi ng mga sinasabi na patay ang Diyos, patay na ang Diyos o walang Diyos. When we forget God, then ang ating kalayaan ay wala ng limit. Freedom becomes a license to do everything, to do anything. At kaya diyan nagsisimula ang mga digmaan, ang patayan, ang krimen, because we are no longer accountable to anybody. Thus, the forgetfulness of God is dangerous for humanity. Dito sa Vinsons, kilala kayo bilang bayan relihiyoso. Tumanggap kayo ng biyaya ng pananampalataya. Ipinagkaloob sa inyo, you have received the gift of faith. At ano ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo nung sinabi, sino ako sa palagay ng mga tao? Ikaw si ganito. Ikaw, Pedro. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang Mesiyas. Sabi niya, mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi sino mang tao ang nagbigay niyan sa iyo, kundi yan ay galing sa Diyos. Faith is a gift. Faith is a gift. Naranasan niyo na ba yung naglalakad ka sa daan o kaya nakasakay ka sa sasakyan, muntik ka ng maaksidente. At sa isang iglap na isip mo, namatay na sana ako. And then you say, salamat sa Diyos. That is an example, you appreciating the gift. Not only the gift of life, but the gift of faith. Yun ang ibig sabihin natin kapag sinasabi natin, ang pananampalataya ay biyaya. That moment when you say, salamat Lord, sana namatay na ako dito. Salamat Lord, sana nawala na ang lahat. But, hindi. And that is the gift of faith. It is an encounter with God. Kaya, to be a disciple, ang maging alagad, ay maranasan, matagpuan, to have a deep encounter with Jesus. Alam ko marami pa tayong mga karanasan. Subalit ito, upang maging mga alagad, misyonerong alagad,
we have to encounter Jesus. Always. Seek to encounter Jesus. Pangalawa, upang tayo ay maging mga misyonerong alagad o alagad na misyonero, ay kailangan na makilala natin si Jesus, magkaroon tayong o maging malapit. Closeness to Jesus. Ito'y pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig at pagninilay sa Kanyang salita. Hindi mo makikilala ang isang taong hindi mo pinakikinggan. Hindi mo makikilala ang taong hindi mo sinasamahan. Makikilala mo lamang siya kapag nakikinig ka, tinitingnan mo siya, sinasamahan mo siya, kumakain ka kasabay niya, at meron kayong mga ginagawa na pareho kayong nandoon. At yun ay nagdadala sa atin ng tinatawag nating closeness. Paano tayo magiging close sa Diyos ay Jesus? Kapag hinahanap natin siya, hindi lang sa salita na nakikinig natin, kundi pati na rin sa kanyang mga nilikha. In creation. Di ba? Naranasan nyo na ba na maglayag ito, sumakay ng, I'm sure, sumakay ng boat, di ba? Pag nagbibiyahe ka by the boat, main point that you come to the sense of awe of creation. Napakaganda pala. Napakabuti pala ng nilalang ng Diyos. At hindi lang ang ating kapaligiran, pati na ang ating sarili, ang ating kapwa. Pag nakikita natin yung sense of order, ay pa naman merong disorder. Nakikita natin ang mga palatandaan ng Diyos. Tila mga bulong ng Diyos, God's whisper, na nangyayari sa ating karanasan, in our experience. At hindi lang sa experience ng joy, pati na rin sa ating pagdurusa at paghihirap. May mga palatandaan, may mga ibinubulong ang Diyos. Upang maging mga misyonerong alagad, kailangan hahanapin natin ito. Katulad na yung iba, nag-i-stalk sa Facebook, di ba? Ini-stalk yung gusto niyang makilala. Sino kaya ito? At naisi-search niya. Search. To be close to Jesus is a continuous search. Search for God. Search for Jesus, for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naalala ko isang kwento na paulit-ulit natin itong naikikwento sa isang piging, sa isang bayan. Nandun yung mga VIP, may kasama yung mga local officials, nandun din yung parish priest, at merong isang orator. At nung matapos ng kainan, yung host, sabi niya, ni-request niya yung orator na magsalita sa harap. Sabi naman ng orator, gusto ko na ibigay sa inyo yung Psalm of the Good Shepherd, ang mabuting pastol. The Lord is my shepherd. Sabi niya, pero meron akong request. Sabi niya, pwedeng pagkatapos ko si Father naman ang magsalita nito. Kaya pumagitna, mahusay magsalita. Napakahusay ng The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Flawless. Talagang malinis. At pagkatapos nagpalakpakan ng mga tao, napuno ng palakpakan yung hall. At ayon sa na pagkasunduan nila, pagkatapos niya si Father naman, si Father medyo matanda na, ugod-ugod na, umakyat naman siya dahan-dahan. Nung magsimula siya, medyo na yung kanyang throat. The Lord is my shepherd. Not as perfect as the orator. Nung matapos siya, walang palakpak. Pero may mga luha sa mga mata ng mga tao. At biglang nagsalita yung orator. Nakita po ninyo ang pagkakaiba, sabi niya, I know the Son. He knows the shepherd. I know
know the Son. He knows the shepherd. Closeness. We are called to closeness to Jesus. Not only to know the Son, but to know the shepherd. Close ka sa isang tao kapag nagsasalita ka tungkol sa kanya. Iniisip mo siya. Close ka sa nanay mo o sa kapatid mo kapag pinapasalubungan mo siya. Kapag ikinatutuwa mo, kapag hinahanap mo ang ikatutuwa niya, inaalala mo ang kapakanan niya. How can we be close to Jesus if we do not spend time thinking about Jesus or about God? Kailangan marinig din sana sa atin ang kanyang mga salita, makita din sana sa atin ang kanyang mga kilos. To be missionary disciples needs closeness to Jesus. Una, encounter. Number 2, closeness. Ganun din, ang ating pagiging malapit sa Diyos ay kapag ating binibigyan ng pansin at tinutulungan, lalong-lalo na ang mga kapatid nating maliliit, yung mga naghihirap, yung may sakit, yung mga inaapi, yung nakakalimutan. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, ang anumang gawin niyo sa kanila, ginagawa niyo sa akin. If we want to be close to Jesus, we must seek Him in the little ones. We will find, matatagpuan natin si Jesus sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang pangatlo, to be missionary disciples ay ang magkaroon ng awa. Magdala, maging instrumento ng awa, at ang tawag dito ni Pope Francis, tenderness and mercy. Ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos ay hindi upang ipakita ang ating galing, kundi para ipahayag ang pag-ibig at ang awa ng Diyos. Kung meron man tayong mabuting balita, kung meron tayong ibabalita, ano ito? Ito ay paalalahanan ang mga tao, ang mga kapatid natin, ang kapwa natin, ang kapamilya natin na buhay ang Diyos. God is alive. Na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. At inililigtas tayo ng Diyos. God saves us. This is the message. The message is, buhay ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. That is the message. At inililigtas tayo ng Diyos. We must continue to proclaim this. In fact, it is a message of love and mercy. At nakita natin itong painting ni St. Peter. At yan ang napakinggan natin dito sa Ebanghelyo. I give you the keys. Andyan ang susi. Ang buksan mo, mabubuksan. Kapag isinara mo, masasara. Tamang-tama, nag-open tayo ng mga holy doors. Peter, the Holy Father, God in His mercy to the church, opens the door of mercy. Mga kapatid, si San Pedro Apostol at si San Pablo ay mga alagad. Si San Pedro, alagad na nakasama si Jesus, malapit kay Jesus. Siya mismo ay naranasan niya ang awa ni Jesus. Ganyan din si San Pablo, why do you persecute me? Naranasan nila ang awa ni Jesus. At sila ay pinili upang maging pinuno ng simbahan. Si San Pedro, pinatunayan ni Jesus ang pag-ibig niya kay San Pedro, kay Pedro, kahit na ipinagtatwa siya ni Pedro, ay siya pa rin. Pinili pa rin siya ni Jesus ng Panginoon upang maging pinuno ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba't ganito rin tayo? Kahit na maraming beses tumatalikod tayo sa Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig.
Ang Diyos ay awa at habag. At yun din ang sabi niya, feed my lambs. Do you love me? Feed my lambs. That is love. And that is mercy. Feed my sheep. Mga kapatid, sa araw na ito, na ating pinaparangalan ang mga haligi ng ating pananampalataya, tinatawag tayo na ipahayag at ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Ang mapapaniwalaang pagpapahayag ay hindi sa pamamagitan ng magagandang salita, kundi sa pamamagitan ng huwarang pamumuhay. Buhay na naglilingkod na kayang tanggihan. Yan. Struggle to, no? Kayang tanggihan ang mga bagay na material na nilulunod ang ating puso at ginagawa tayong manhid sa kapwa. May mga bagay, maraming bagay na nilulunod ang ating puso at ginagawa tayong manhid sa kapwa. At nagiging tayong makasarili, selfish. Kayang tanggihan ang mga bagay na walang kabuluhan upang maging malaya ang puso sa paghahanap sa Diyos at sa kapwa. The freedom of the heart to search for God. The freedom of the heart to search for God. Ang pagiging misyonerong alagad ay hindi pagsasakop, hindi pag-uutos, not even to convert, kundi pagpapatunay, pagpapatotoo, pagpapakumbaba, kasama ang mga ibang mga alagad, other disciples, at pag-aalay ng pag-ibig na ating tinanggap. Ang ating misyon ay ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Si Pope John Paul II, usually may mga nag-i-interview sa kanila kasi nais din malaman kung anong naiisip. Isa sa mga napakahirap na tanong na ibinigay kay Pope John Paul nung kanyang interviewer, sabi niya, Holy Father, hindi ka ba, ano ba ang pakiramdam mo na tinatawag ka ng mga tao na Your Holiness? Sabi niya, pero kilala mo naman ang iyong sarili. Di ba? Siguro tawagin kang Your Holiness. Alam mo ang sagot ni Pope John Paul, sabi niya, yan ay naunawaan din ni Pedro. Peter also, the first Pope, understood this when he was called by Jesus. At ano ang sinabi ni Pedro? Depart from me, O Lord, I am a sinful man. Very profound answer, very beautiful answer from the Holy Father. Depart from me, O Lord, I am a sinful man. Yet, siya ay tinawag upang ipamalita, ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Ito naman si Pope Benedict, meron siyang interviewer, si Sewald, agnostic. Ang agnostic, ang sinasabi nila, may Diyos, pero hindi natin kayang makilala siya. The gap is so far and deep. Pero, ang nangyari sa kanyang pag-interview na-convert siya, naging Katoliko siya. But in many of the interviews, nung tinatanong na si Benedict, ano ba talaga? Maraming questions. Sabi niya, ang isa ang lumitaw at isang sinabi niya, the Pope is there to witness to God. To tell the world that there is God. In this time of forgetfulness of God, to remind, to show people that there is God. That God is love. That God continues to save us. Ang mga paintings na ito ay sa katotohanan ay hindi naman tungkol kay Pedro. Ang mga paintings na ito sa katotohanan ay tungkol sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. At ito ang pakikipagtagpo, the encounter of Peter
with Jesus. Ito din ang nagpapakita ng pagiging malapit, the closeness of Peter to Jesus, or the closeness of Jesus to Peter. At ito din ay mga larawan ng awa at pag-ibig ng Diyos. Sa pista ni San Pedro at San Pablo, tayo ay tinatawag na maging mga alagad, misyonerong alagad. Kaya, ang panawagan sa atin, always have an encounter, pakikipagtagpo, pakikipagniig kay Jesus. Closeness, pagiging malapit, mercy, tenderness, to be instruments of God's mercy. At tayo dito ngayon sa parokya ay nagpapasalamat because we have received the gift of faith. Nararamdaman natin that moment when we say, sana wala na ito. Sana nawala na ito. Sana. Pero salamat Panginoon because of you, dahil sa iyo. That is faith. That is the gift of faith. Kaya ang ating dasal, lumalim pa, lumawak pa ang ating pagtitiwala sa Diyos. At nang sa gayon, ang ating pagtitiwala sa kapwa at sa ating sarili ay lumalim at lumawak upang sa pamamagitan ng ating salita, kilos at gawa, maramdaman ng ating kapwa ang pag-ibig at ang awa ng Diyos. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga ginigiliw kong kapatid, dumulog tayo sa ating Ama ng buong pagtitiwala sa tulong ng panalangin ni San Pedro at San Pablo. Hilingin natin na patuloy na manahan sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Sa bawat panalangin ating sambitin, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan, ang ating Santo Papa Francisco, mahal na Obispo Rex Andrew, ang lahat ng mga lingkod at mga mananampalataya, patuloy nawang maging bukas palad sa paglilingkod at maging mga maningning na saksi ng pagmamalasakit at pag-aaruga sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Manaignawa ang katapatan at pagmamalasakit sa kapwa ng mga lingkod bayan upang maging buhay na daluyan ng kabutihang loob ng Diyos at lakas ng mga mahihina at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang taong ito ng Hubileo ay maging taon ng biyaya at pagpapanibago sa pananampalataya na pupukaw sa pusos ng bawat isa ating narito upang maging masigasig tayo sa paglingap sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating nahihirapan dulot ng sakit na COVID,
Makatagpo nawa sila ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating mga yumao. At magalak nawa sila sa kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ibulong natin sa amang puno ng pag-ibig, sa kanyang mga anak, ang kahilingan ng ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, pinagkakaloban mo kami ng biyaya ng pananampalataya. Sa pamamagitan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, tingin mo ang aming mga panalangin at pagkaloban mo kami ng lakas sa pagsuong sa mga hamon ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, Diyos ng mga mo, langit at lupa't ng puno ng kalupatian. Sana, sana, Sa kaitaasa, o sana, sa kaitaasa, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, kaitaasa, sa sana, kaitaasa. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinuwakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. sa Diyos mo,
buhay, Diyos ng tunay. Sumisintas na kami, ngayon at Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay na kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Lubin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria na sa Senyora de Candelaria, si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pedro na aming patron, mga martir, si San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calunsod, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na aming Santo Papa Francisco, ni Rex Andro na aming obispo, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo ayaon sa langit, papanalo ang ngaran mo, agdatong ang kahadean mo, mangyari ang buod mo sa dagat. Isis sa langit,
sa mo, katawag sa arualda. Tao mo sa muyangan niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami sa agawa kami. Agawa kami sa gabos na marao, namimidi kami, agurang nan. Warasan sa mga daw niya mo, ang katuninungan, ang aning kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Pagindanay, natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hawak ka sa amin. Mga kasalanan, ang sanlibutan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa todo, hindi ka tumatawa. Ang nagkakayuna, nagkamalagaya. Buhay, mariwang iwanan, ang mamalakaya, taong hina. Ayong kasalanan, ang laman ay ulo. Panginoon sila, namin ay kapili. Ang ako ang salamat ay muli. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol, sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Umupo ang lahat. Pakinggan po natin sina Ginoong Mark Lester Acunin at Binibining Giselle Hernandez para sa paglulunsad ng website ng Parokya de San Pedro Apostol. Sa ating lubhang kagalang-galang na Obispo Rex Andrew Alarcon, sa mga kapariang naririto, sa mga member ng Pastoral and Finance Council, sa lahat po ng bumubuo ng ating parokya, at sa lahat ng nakasubaybay sa Facebook at sa YouTube channels, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Information and Communication Technology Ministry, na binubuo ng mga young volunteers ng ating parokya, sa patnubay at gabay ng ating pura paroko, Reverend Father Augusto Jesus B. Angeles III, ikinagagalak po naming ilunsad ang official website ng ating parokya, www.parokyadesanpedroapostol.com. Kung hawak niyo po ang inyong mga telepono, you can just scan the QR code provided and it will directly link you to the official website of the parish. Now, as a response to the call of the time, where digitization of information is crucial to reach more people, aligning it to the purpose to bring the parish closer to home and to widen our mission to evangelize and serve more people, gave birth to this website where anyone can access wherever they are in just a tip of a finger. Sa layuning mas ilapit pa ang simbahan sa bawat tahanan at pamilya at mas palawigin pa ang ating evangelization program, nilalaman po ng website na ito ang lahat ng kailangan nating malaman sa mga programa at serbisyo ng ating parokya. Hayaan niyo pong ipakita namin sa inyo ang nilalaman ng homepage kung saan makikita ang ating banner theme of our mission, which is to restore the church and share the faith. Makikita natin dito ang live stream ng ating misa. Every now and then, it will be updated. And then, we can also see our evangelization program. Kita niyo po ang mga gallery ng mga posters of our evangelization work in the parish. You can also see here our publications and feature stories. By the way, we can see the history and also some articles. Ito na po ang
publications ng ating parokya sa mga nagdaang taon at sa kasalukuyang panahon. Pwede na po ninyong ma-download ang mga PDF copy ng mga iyan so that it will become more accessible to you. You can also access here lahat po ng mga YouTube videos po natin. Meron na rin po tayong YouTube channel. As you can see, one of the highlights is the information on the restoration, rededication of the parish church. You can see everything in that page. Lahat po ng detalye, the journey of the restoration, even the details of the rededicated church, the markers, and at the bottom, you can see po lahat ng information, even the paintings, the descriptions of the paintings. Okay, we can also see here some of the navigation or the ministries and services of our parish. You can also access here the formation programs that we will be launching in the coming months. Even the church requirements for sacraments, say for marriage and baptism, the files are already downloadable that we can access it. And also, here you can see the official accounts sa YouTube at sa Facebook po natin so that wherever you are, pwede po natin ma-access. So ito po, mamaya ilo-launch ni Father at ibe-bless ang sigla ng pananampalataya. You can download it here. Ma-access niyo po siya ng madali. Nandiyan na po ang lahat ng mga PDF copy. Okay. And para po sa kaalaman ng lahat, sa atin pong mga taga-Vinsons, meron na po tayong YouTube channel. Pag binisita niyo po ang ating website, you can just click that, like and subscribe. So yun po. And Facebook, alam niyo na po yan. And also to support our cause, here you can donate or you can send us support in the different programs that we have. So sa ngalan po ng bumubuo ng team na ito ng ating parokya, maraming salamat po sa inyong magiging pagtangkilik sa official website na ito na ang pinakalayunin po is to bring the parish closer to our homes, closer to our families. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Augusto Jesus Bautista Angeles III, para po sa book launching ng sigla ng pananampalataya. Buong kagalakan po naming inihahandog ngayon, piyesta, ang libro na tinatawag na sigla ng pananampalataya. Basically, ito po ay gabay sa pananampalataya, Handbook of Prayers. Ang intended po nating magbabasa nito ay mulang grade 3 hanggang 4th year high school. Nagpa-print po tayo nito ng 20,000 copies at i-distribute po natin ito sa mga estudyante from grade 3 to 4th year high school ng libre. Ang mga nilalaman po ng librong ito, Sigla ng Pananampalataya, makikita niyo po dyan sa paunang salita ay ang katekesis tungkol sa pananampalataya. Yan po ay marami po akong kinuha sa UCAT at napakagandang paliwanag tungkol sa panalangin. And then, makikita niyo dyan ang gabay sa misa. Ang layunin namin dito ay hindi lamang matuto ang mga kabataan kung paano sumagot sa misa, kundi ang mga posture, makikita nyo sa tabi ang mga senyales kung ano ang gagawin nila sa loob ng misa. Kasama din dito ang gabay sa pangungumpisal. Ito ay humingi ako ng permiso sa lay Dominican sapagkat napakaganda ng kanilang ginawa. Ito ay napakagandang gabay sa pangungumpisal para matuto ang ating mga kabataan. Meron din po ditong gabay sa pagbabasa ng Biblia na isinulat ni Father Philip Ibasco. Father Philip is here. Thank you very much, Father. Palakpakan natin si Father Philip.
Pagkatapos po nun, sa ating pong diocese, bago ang banal na pagdiriwang ng Santa Misa, meron po tayong mga panalangin mulang Lunes hanggang Sabado. Nakapaloob na rin po yon dito sa ating sigla ng pananampalataya. And then, mga basic prayers mulang tanda ng krus hanggang sa Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya, at iba't iba pang uri ng panalangin hanggang sa pagdarasal ng Santo Rosario ng Way of the Cross. Inaasahan po namin na sa pamamagitan ng gabay na ito or a handbook of prayer ay matulungan natin ang ating mga kabataan na matutong magdasal. Ang dumating pong copy nito ay pa 500 pa lang pero padating na ang 20,000 copies at pag-uusapan ng ating Pastoral Council kung paano ito i-distribute sa lahat ng elementary at high school sa ating nasasakupan. Hinahandog po namin ito sa inyo, Bishop, ngayon sa kapestahan ni San Pedro Apostol. Papabasbasan natin kay Bishop ang mga libro. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbabasbas ng aklat ng sigla ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang maaklat na ito na magsilbing gabay namin sa pananalangin at pakikipagtagpo sa iyo. Lubin mo ang lahat na gumamit nito ay magkamit ng iyong pagpapala, lumago sa kanilang buhay panalangin at pagkaluban ng matatag na pananalig sa iyo. Yayamang kaming lahat ay umaasa sa iyong biyaya at kagandahang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, kaysa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pakinggan po natin si Ginang Merly Fontanilla, Parish Pastoral Council Coordinator, sa kanyang pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais po namin iparating ang pasasalamat sa mga sumusunod para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Pedro Apostol. Sa Parish Pastoral and Finance Councils, Mayor Segundo and the Sangguniang Bayan ng Vinsons, PNP Vinsons, Mass sponsors of the Novenary Masses, attendees of the Luminary Masses, families who sent donation in cash and in kind for food, Ed and Nel Balon of Danawan, for the decoration, Jonel Palasiki of JBP Events, EMS Sounds and Lights, Parish Ministries, lectors, ushers, commentator, choir, Knights of the Altar, Extraordinary Minister of Holy Communion, collectors, and Mother Butler Guild, the parish staff, and donors of Community Pantry and Lingap Committee. As of yesterday, we have distributed already to 320 beneficiaries. Priests who celebrate with us, and to our dear Bishop, Rex Andrew Alarcon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nais kong i-congratulate
at pasalamatan ang parokya sa pamumuno ni Father Toti Angeles para sa bagong website ng parish at sa aklat ng sigla ng pananampalataya. Efforts, sacrifices for evangelization. Baka kanina sinabi ko na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang, no? Hindi lamang pag-memorize. Pero hindi ko sinasabing wag na mag-memorize. Ano po? Anong ibig sabihin nito? Na ang ating memory, hindi lamang sa isip, but it is most importantly a memory of the heart, a memory of the whole person. No? Memory is to remember. Kaya pag sa isip lamang at dyan lang, madaling makalimutan. At ano ang sign na nakalimutan? Hindi nakikita sa gawa. Mahalaga ang memory. Kaya nga kanina may paintings akong itinuro. Kasi anong ibig sabihin nito? May laman ang ating pananampalataya. There is content. Kaya nga mayroon tayong aklat ng katekesis. Yung sinasabi natin, kanino tayo sumasampalataya? Sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nito? Siya ang may likha ng lahat. Ang Anak ay ating tagapagligtas at ang Espiritu Santo ay nagpapabanal. And that is articulated and elaborated. That means our faith is not empty. It is true. There is content. Our God is not just a fantasy. He is true. And we can experience Him. Yon ang kahalagahan. At ngayon may mga bagong frontiers ng experience. At isa na dito, kaya nga sa ating 21st century, it is the digital experience. Marami sa ating pakikipag-ugnayan ngayon is in the digital sphere. So we welcome efforts as this because yung tinatawag nating configuration even of the parish is also changing in the current situation. Even the lives that we are having. Kaya, yun po. So, congratulations, Father Toti, at sa inyong mga kasama. Father Peter. Bakit nalilimutan ko yung Peter sa araw ni Saint Peter? Saka, sa inyo po lahat ng members of the parish, and to all of you who are here, maraming salamat. At sa mga kapatid na kaparian, maraming salamat sa inyong presensya at sa patuloy na pagdadala ng mabuting balita. Tayo ay may daladalang maliliit na susi. Tayong mga pari ay may mga little keys na hawak. And these are keys of mercy, love, and hope. Thank you for your perseverance. Thank you. And the Holy Father assures us, sabi niya, yung message sa amin when we went to the Holy Father, please assure your priests of my closeness to them. On this day of the Holy Father, let me express to you, dear brother priests, of the closeness of the Holy Father, the chair of Peter. He sends us to bring the faith, to keep the faith, to share the faith. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Meron lang isang announcement bago ng huling pagbabasbas na gagalak tayo na bumalik na sa atin si Father Philip kasi pinahiram natin si Father Philip sa Archdiocese of Lipa kay Archbishop Gilbert. Beginning July 1, he is assigned as attached priest sa parokya ni St. Joseph kasama si Father Omar Oco. So, and we will also engage him also in our work on research. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin, purihin ang pangalan ng Panginoon. ngayon at magpasawalang Ang hanggan, tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may gawa ng langit at lupa, At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Salamat Panginoon sa iyong ina. Siya ang marunong sa pusin. Aming sarili, aming mundo, aming buhay.